warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan fid din ya rabbal alamin. Eid Mubarak sa inyong lahat, mga kapatid ko. Itong Samba Sulta. Kung yung Samba, yung Sambuanga, anong Sambuanga yan? Kasi kami taga-Pakadian. So, kasama kami dito. Kung Sambuanga pero kung Sambuanga City, hindi kami taga-Sambuanga City. Pero kung Sambuanga Sur, Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Norte, Sambuanga City. So, paano member ako ng Samba Sulta? Ha? So, kung sabihin na isa ko ngayon, member ako ng Samba Sulta ngayon. Allahu Akbar. Mga kapatid ko sa Islam, unang-una, ako ay nagpasalamat sa ating mahal na ambasador. Alhamdulillah, sa oras na ito ay nakita kami dito sa Samba Sulta. At ako ay isang membro ng Samba Sulta. Alhamdulillah. Ano ba yung Eidul Adha? Unang-unang, alam natin lahat mga kapatid ko, ang history ni Ibrahim alayhisalam at ang kanyang asawang si Hajar at ang kanyang anak na si Ismail. Si Ibrahim alayhisalam, more than 80 years walang anak. Walang anak, tingnan nyo. Walang anak, more than 80 years walang anak. Nang mabuntis si Hajar na kanyang pangalawang asawa at nanganak ng si Ismail, inutusan siya ng Panginoong Allah, Ibrahim, dalhin mo si Hajar at saka si anak mong first na bata. At hindi na alam ni Ibrahim na may ano pang bata, anak, kasi 80 plus na. Dalhin mo sa Makkah. Doon, ang dalalan ni Ibrahim at ang kanyang anak at asawa ay tubig at saka dis. Pagkatapos, iwanan mo dyan sa Makkah silang dalawa. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Walang tao, walang makain, walang tanim dyan, walang kahoy dyan sa Makkah. Sino ang mutos sa kanya? Ang Panginoong Allah. Yun ang tadhiya, yun ang sacrifice. Basta utos ng Panginoong Allah, i-sacrifice mo lahat. Iniwan na ngayon, umuwi na ngayon si Ibrahim. At iwanan ang anak at ang asawa. Sinabi ni Hajar, Ya Ibrahim, alihada al-makani tatrukuna? Dito mo kami iwanan? Walang tao, walang makain, walang ano dito? Ini sumagot si Ibrahim. Isa, dalawa, tatlo. Pangatlo, anong sinabi ng asawa? Ito ang dapat sa lahat ng mga asawa. Ang ugali ng isang asawa na si Hajar. Para bigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking mga barakat at biyaya. Ya Ibrahim, Allahu amanak. Ang Allah pag nagutos sa iyo, naiwanan mo kami dito. Anong sinabi ni Ibrahim? Na Allahu amarani. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagutos sa akin. Anong sinabi ni Hajar? Ilan lan yudayilullah. Hindi kami pabayaan ng Allah kung siya ang nagutos sa iyo. Basta utos ng Panginoong Allah, hindi ka pabayaan ng Panginoong Allah. Diyan ka masaya, diyan ka maligaya, diyan ang kabarakat mo. Pagkatapos wala na, umuwi na doon si Ibrahim. Umuwi at inayuan ng dalawa. Walang tao diyan sa Makkah, walang isang tao diyan. Naubos ang tubig, naubos ang gas. Umiyak ang bata, walang mandidi ng bata. Anong ginawa niya?
Hajar, uminasal. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Doon sa Safa. Yung Safa parang bundok yun maliit. Doon. Baka doon may tao dyan, may tubig doon, may makatulong sa amin, wala. Pumunta naman sa Marwa. Wala din. Pumunta, ilang bisis, 7 bisis. Last doon sa Marwa, narinig niya ang tubig doon sa Ismail a.s. Yung Zamzam. Sinabing Zamzam, Zamzam, para hindi maging baha dyan sa Makkah. Subhanallah. Yun ang resulta ng pagsunod sa utos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang ngayon, ang Zamzam, ma'u Zamzam lima syuribalah. Yung ma'u Zamzam, kahit ano ang niyat mo dyan, ibigay sa iyo ng Panginoong Allah. Tingnan mo, from Ibrahim hanggang ngayon, may Zamzam pa. At lahat ng mga tao na nakainom sa Zamzam ay gusto pang umiinom. At sa atin sa Pilipinas, kung nag-hajj ka, anong sabihin sa iyo ng mga tao doon? Magdala ka lang ng Zamzam. Di ba ganun? Zamzam, yun ay. At anong ginagawa? Ano ngayon utos sa atin ng Panginoon Allah ay pagsaita. Yun ang ginawa ni Hajar alayhis salam. Pagkatapos, yun ang utos. Basta utos ng Panginoon Allah, diyan ka masaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Na binata na si Ismail, utos naman, sacrifice naman. Anong sinabi sa kanya ng Allah? Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'u fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Anak, ito ang anak na sumunod sa utos ng Panginoon Allah. Ya Allah, sinabi ni Ibrahim, ya Ismail, anak ko, nakita ko, pinaginip ko sa panaginip na ikaw aking kinatay. Ay, ngayon, sabihin mo yun sa anak ko, hindi kakatayin mo ang anak ko. Sabihin mo, punta ka doon. Ay, hindi ako punta dyan dati. Bakit ako punta dyan? Ang utos ng Panginoon kay Ibrahim, katayin mo ang anak mo. Anong sinabi ng anak? Fanzur, ya abati if'al ma tu'mar. Gawin mo ang utos sa'yo ng Panginoong Allah. Kahit buhay ko. Basta utos ng Panginoong Allah. Ang nangyari naman kay Ismail, kasi sumunod sa utos ng Panginoon. Wabaday na! Humipipin natin. Yun ang pagkatay natin ngayon, ang sacrifice na ngayon ang kurban. Yun ang galing kay Ismail at saka si Ibrahim hanggang ngayon ay ginagawa ng mga Muslim ang pagkatay ng kurban. So, ano nangyari kay Ismail nang sinunod niya ang utos ng Panginoong Allah? Naging nabi, naging propeta naman si propeta Ismail alayhis salam. Mga kapatid ko, basta utos ng Panginoong Allah ay sacrifice mo ang lahat. Gawin mo ang lahat. At huwag mong sabihin, dito lang ako, piliin ko lang, ito ang nagustuhan ko, hindi ko nagustuhan yan. So marami tayong nakita mga tao na ganun. Pero kung totoo kang Muslim, basta utos ng Panginoon Allah, sami'na wa ata'na. Narinig namin Panginoon Allah, ay kami ay sumusunod sa utos mo. Jazakumullah khaira, wa fa'akumullah lima yuhibbu yarda. Ako'y nagpasalamat sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.